Naku, grabe ho pala ito hong talagang pag-pressure dito po kay Senator Jinggoy Estrada. At halos araw-araw ho, maya-maya, ay tinatawagan daw siya at pilit na kinukumbinse na lumipat lang ho sa kampo ho ng kasalukuyang minorya ay hindi na po siya makukulong. Grabe ho ito mga kababayan. So lumilitaw ho yung pagkakakulong dito ho kay Senator Jinggoy Estrada may kinalaman dito sa kanyang paninindigan na manatili sa kasalukuyang mayorya na pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. So yan po ang ibinunyag mismo ni Senator Rodante Marcoleta na anya ay talagang wala hong patid at pilit daw po na kinukumbense ito pong si Senator Jinggoy na bumaliktad na at iwan niya na yung kasalukuyang mayorya sa pamumuno ni SP Cayetano. So dito ho mga kababayan ay ano ba talaga ang pagkakaso dito ho sa mga senador neto na sinasabing involved sa mga anomalya tulad ho ng sa flood control. So dito ho ay parang hindi pala totoo na talagang may kasalanan. Kung ganon, kasi kapag lumipat ho ng kampo, itong si Senator Jinggoy ay hindi na siya makukulong. O, mawawala na yung kaso. So ano ito mga kababayan? So yan po mismo at talagang alam niyo ho ang ginawa, ang sabi ho ni Senator Marcoleta, kahanga-hanga raw po yung katatagan ng dibdib ho ni Senator Jinggoy at hindi po siya nagpadala sa mga pressure at ang halos araw-araw po na pagtawag sa kanya para lumipat lang. So, yun nga ho, di ba? May binabanggit ito si Senator Jinggoy, kung talagang iyan po, no, yung kanyang ginawa. Kaya nga ho, itong sinasabi ni Senator Jinggoy na sabi niya, as I have said before, if this is the price that I have to pay for standing by my principles and for what I believe in, then so be it. At so yun po ang matapang ho na paninindigan ni Senator Jinggoy at ipagpapatuloy niya raw po yung paghahanap ng katotohanan at ang pagtatanggol sa kanyang pangalan sa tamang forum at alinsunod sa batas. So yan po mga kababayan, mismong si Senator Marcoleta ang nagkumpirma at talagang napakatindi ho yung yung ginagawang panggigipit dito po sa mga senador na sa ngayon ay nasa panig po ng mayorya na pinamumunuan mismo ni Senator Alan Peter Cayetano. At ayon ho kay SP Cayetano, talagang grabe raw po yung mga panggigipit na ginagawa sa kanilang grupo, mga kababayan. So, talagang, ano ho ba ito? So, lumilitaw ho, mga kababayan, na kung saan ang hindi po issue po ng impeachment ang parang prioridad ho nito hong kasalukuyang minorya, kundi ay muli makuha po nila ang kontrol ng mayorya sa Senado para sila po ang kukumpas dito po sa Senate Blue Ribbon Committee na siya nag-iimbestiga dito po sa flood control project. So dito ho mga kababayan, at ito maliwanag ho mga kababayan, talagang kumbaga sa lahat po ay nagtutulong-tulong at nagsasanib puwersa para para tiyakin na makukuha muli ito pong ito hong liderato diyan po sa Senado. Pero sabi nga po ni SP Cayetano, wala, talagang mahirapan po sila at ito ang tunay na independent. Naikwento rin nga ho ni Senator Marcoleta, mga kababayan, na kung saan ang sabi niya, bukod kay Senator Jinggoy at iba pang mga kapwa niya senador, siya mismo talagang sinampahan ng kaso na talagang pag ikaw ay mag-iisip, ako kahit na hindi ka abogado mga kababayan, mag-iisip ka, bakit ang layo naman ho, donasyon ho ito. At may kinalaman sa kampanya, biglang napunta ho rito. Dito sa plunder. Ang liwanag ho mga kababayan sa batas ho, sa plunder, ito, nag-research tayo.
Republic Act number 7080 as amended by RA 7659. Ito, yung plunder. Ano ba yung plunder? A public officer commits plunder when he or she accumulates or acquires ill-gotten wealth totaling at least 50 million pesos through a combination or series of other criminal acts. Sino ba yung mga pwedeng kasuhan dito? Ito hong mga public officials, elected or appointed, private individuals who conspire with public officials may also charge. Example, ito ho, mga kababayan, ito yung mga ehemplo, yung misappropriation or conversion ng public funds, or receiving kickbacks, commissions, or bribes, illegal disposition at taking illegal disposition of government assets, taking advantage of official position to enrich oneself, obtaining shares, percentages, or benefits from government contracts. So ito yung mga elemento. To secure a conviction, the prosecution generally must prove, ito dapat patunayan, na ang accused is a public officer or conspired with one, so nakipagsabwatan. At ang liwanag ito mga kababayan, na yung pera, dapat pondo ng gobyerno ang pinagsamantalahan. Kaya nga taga sa wikang Pilipino, pandarambong So sabi nga ho ni Senator Marcoleta, maliwanag na parang talagang ito ay panggigipit. Dahil sa isa ho siya talagang maingay para ipagpatuloy itong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa flood control, di ba? Talagang pag nagsalita, nag-privilege speech si Senator Ping Lacson, binabara niya ho hanggang humantong po na ayaw na ho siyang sagutin at ayaw na ho magpatanong, magpa-interpolate si Ping Lacson, di ba? So ito, pakinggan natin. Alam niyo, maganda ho ito, himayin natin yung pahayag ni Senator Rodante Marcoleta mula ho dito sa issue na kasi ang ipinagtataka ho natin kung talagang totoo ang layunin ho rito ng gobyerno, ng administrasyon na linisin po yung korupsyon, katiwalaan sa gobyerno. Kaya nila pinagsasampahan ng kaso yung mga di umano'y sangkot na mga senador dito po sa flood control. Bakit merong araw-araw na tumatawag kay Jigoy para lumipat sa kabila sa kasalukuyang minorya tapos tanggal ang kaso? Tapos so lahat po parang na mga kalaban ipinambabala kaso. Ito, pakinggan nyo ho mga kababayan, itong payag ni Senator Rodante Marcoleta. Ang ganda ho nito himayin ho natin yan. Vinci, kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Antindi pa Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito Opo. Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ito'y nagpatuloy at natukoy natin sila, yun ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, nakita mo ba naman, 9 na buwang singkad. Totoo. Ay kinuha niya yung Blue Ribbon Committee kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganito ang gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun? Sa loob ng 9 na buwang singkad din, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. At gusto po naming mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. So, ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Nako. Ngayon ko na-realize yan, tama pala sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba?
mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yon. Oo. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Oho. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon ay baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin, prinsipyo na po ito. alam niya Oo. prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? O, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Iyon. Oo. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Aha. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Oho. Well, again, Sen, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy, para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, Yun. binabanggit natin sapagkat Opo. alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. Tinatawagan, no? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo? Oho. Oh. Ayoko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa, magkakasama kami uli. Oho. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Oho. Tao ka lang naman eh. Oho. Oh. Ngayon, tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yan. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang Opo. istasyon ng television, na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun. Kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya, Yun naman, no? donasyon ng mga kaibigan niyang Hindi private naman pera funds ng naman gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Makatwid kahit po pala pribadong pondo. Oo. Na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yan po pala'y plunder. Oo, sabi niya gano'n. Mabigat, ano ho? Oho. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Siyempre eh. po, establish mo yun. Oho. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, Oho. na maaaring sa pangako na yon maka-influensya. merong madadamage ang gobyerno Ayan. o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Oho. Yan ang kasi pag gano'n, corruption yun eh. Ayun, opo. So opo. kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito Jen, ito yung Opo, sinasabi ko campaign eh. yan. Noong mga panahon Kailangan mong i-connecta. Mhm. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Oho. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian. Oho. Talagang wala kang makitang resibo, wala kang makitang Walang paper trail. Opo. Ganyan, Kasi plunder nga raw, ano? Pag ano? Kaya napakahirap corruption. talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito, sa ano? Sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo.
Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi dyan ay 1 year before the election. So Yes isang po. taong singkat yun. Ano? Opo, oo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 okay? days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na. Ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, oho. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon, pataas. Opo, oho. ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ang yung ginastos mo. Teka Oo. muna, ito lang ang pera niya. Saan siya kukuha ka ng Ng 112 million. 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa COMELEC dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Opo, Bakit yun ito? hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa tatlong kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato nun. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign Campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng COMELEC, wala kanya siyang wala siyang kasalanan dyan. Walang Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. Opo. okay. So, 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, opo. ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa salin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect, mga kababayan? Ginastos ko nga Oho. Hindi nyo naman asset yun Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga, baka sila yung nabigyan. Aha. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. nabigyan. Tingnan mo dyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit ng Hindi i-plunder. nagdeklara ng totoo. Oo. So, kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao dyan? Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong Aha. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila? Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Aha. Sa contribution dyan, ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Oho. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time Wala. ito. Alam mo Mukhang ba- yung test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Ng mga nagtatawan law students, ano? alam nila yung elemento ng pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun Yes po. Kailangan mong i-connect doon sa corruption, doon sa damage sa gobyerno. Kunyari may project,
may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonek doon eh. Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwalian na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno Oo. dapat eh. O kaya parang naman, ganon. kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oo. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kaya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin. O yun po, no, ang pahayag ni Senator Marcoleta at kwento niya, pati yung kay Senator Jinggoy at araw-araw tinatawagan, pati yung sa kanya ho, mga kababayan. Ang liwanag ho na pera ho ito ng isang pribadong mamayan na nagdonasyon. Actually, absuelto na ho siya ron sa Commission on Elections, pero hinanapan pa rin ho ng butas. Ano kaya mangyayari ho rito? Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito, mga kababayan? Pero, dito ho ay may binabanggit nga ito pong si Senator Alan Peter Cayetano na talagang ang sinasabi talagang matindi raw po yung mga yung ginagawang pangigipit sa lahat po ng miyembro po ng mayorya. Ito, arestuhin, tatakutin, kung ano-ano. So lahat na po, kumbaga sa biniudbuhos at tinotodo na raw po yung puwersa ng gobyerno para lang takutin at ito hong ng mga miyembro po ng kasalukuyang mayorya diyan po sa Senado. Pero sabi nga ho ni SP Cayetano ay ang kasalukuyang mayorya sa Senado ay walang impluwensya ng Malacanang. Ibig sabihin po nito ay hindi po hawak sa leeg ng Malacanang ang kasalukuyang mayorya. At kaya't marahil talagang nagpupumili to na muling makuha ang liderato. So binigyan din po ni SP Cayetano na mahalagang manatiling malaya at independent ang Senado mula sa impluwensya ng ehekutibo. Siyempre dapat lang naman kasi hiwalay po na sangay ng ating gobyerno ang ehekutibo at ang Senado o legislatura. Di po ba? So yun ho, pero at least ang sinasabi niya it's the first time na nagkaroon po ng majority at Senate President na walang kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin ay ito ho ang the first fully independent majority, sabi po ni SP Cayetano. So, yun ho. At alam niyo, pinakamaganda ho kasi, kung talagang totoo na ang layunin linisin po ang gobyerno sa katiwalian, talagang hayaan mo mag-imbestiga yan kahit na sino pa ba yung liderato ng Senado 'di ba? Pero bagay parang nakapagdududa na rin ho, mga kababayan, kasi base sa mga aligasyon sa mga nakaraan, 'di ba? Sabi nga ho ni Senator Marcoleta, ilang buwan, halos 9 na buwan natulog po yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi po nagsagawa ng investigasyon at parang pilit ho na ibinaon ni Senator Ping Lacson yung mga issue. Ang dami ho nagpipresenta sa mga nakarang investigasyon, mga kababayan. Hirap na hirap po yung halimbawa Senate Blue Ribbon Committee, hirap po silang humanap ng mga resource person o kung sino-sino man kung magpatawag talagang, di ba? Ito may nagpipresenta na nga ho, mga kababayan. Isang ehemplo dyan yung itong dating yung 18 sundalo o dating sundalo na tauhan ni Zaldico. Sila na ho mismo nagbubuluntaryo. Bakit hindi man lang pinakinggan ni Senator Lacson at ng nooy mayorya ng Senado? Pakinggan nyo. Alam nyo ho, kung naisa lang ho ito sa investigasyon ng Blue Ribbon, madali ho makikita naman ho at mararamdaman ho natin lahat to ng mga mamayan kung nagsisinungaling ama ito. At kung talagang sabi ho nila, hindi kaduda-duda rin mga pinagsasabi, hayaan mo sanang mag-testify, tumistigo, at kapag lumitaw na sila po yung nagsisinungaling at gumawa lang ng kung ano-ano mga kwento o aligasyon, paninira, pwede nyo namang ipakulong. Di po ba? Kaso hindi po nangyari. Hindi po pinatungtong sa sahig ho ng Senado itong 18 dating sundalo na tauhan ni Zaldico. Bakit ho? Kasi ho, isa sa mga aligasyon, di ba? Alam niyo naman ho yan,
may aligasyon ho rito kay dating Senate President at Tito Soto nung siya na di umano ay nadeliveran ho siya di umano ng maletang pera ayon rito sa mga dating sundalong ito na tauhan ni Zaldico. So, kung magtutuloy-tuloy po ang investigasyon ng Senate Buribong Committee, sapul ito. Sapul itong si Soto. Di ba? Paano yan kung may ebidensya? Baka ang kinakatakot nila naku, may video. Nakita ho, di ba? Nakita ko yung pagmumukha ro ni Soto. Di ba? Yari na. Tapos na ang kwento. Di ba? O yun ho, at sabi rin nga ho ni Senator Marcoleta na base ho sa kanyang nakita na resibo, yung accounting ho, yung kwentada ho ni Adrian Bersamin, ipinakita ho sa kanya ni Congressman Leandro Lebiste, ay nandun ho yung sa 8 billion pesos na kickback di umano at ginamit noong nakarang 2025 elections. Nandun ho nakalista ho kung sino yung mga kumubre. Yung nabigyan po ng pondo at kabilang diyan sinasabi di umano ay yung mga kandidato ng administrasyon sa nakaraang 2025 elections. Sino mga kandidato rito? Senator Ping Lacson. Si Soto. So kaya marahil ang magiging perception at kung pagtutugmain ho natin mga kababayan, pagtatagpi-tagpiin natin, parang talagang pinipigilan ho nila nitong si Soto at Lacson na maipagpatuloy ang investigasyon at pinipigilan na makasipot sa Senado ito pong 18 ex-Marines na naglalaman ng mga maraming ebidensya. Di umano. So parang ganun ho magiging mangyari. At di ho natin ito may iwasan na mag-isip ang taong bayan, di po ba? Kayo ho mga kababayan, ano ho bang masabi nyo ito? Ito ang pinakamaganda ho rito ay sa June 4 ay ito na, tuloy na ho itong gagawing investigasyon ng Senate Buribong Subcommittee. At wala na. Ewan lang na ho natin kung paano pa ho nila pipigilan. Ito ho, pero ngayon may mga ginagawa hong may ginagawang sabihin natin pagtatangka. At tulad ho itong si Tito Soto, ang sabi ho niya ay illegal daw po yung pagtatalaga kay Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Buribong Subcommittee. Na kung saan ito hong subcommittee ang siyang pangunahing tututok lang ho dito po sa flood control. Sabi ho ni Soto ay kinakailangan daw na dapat daw ho ay aprubahan daw ho yan sa sa plenaryo. Mga kababayan, ayon po yan sa dating Senate President. So, dapat ho kapag magkikreate daw po ng subcommittee, hindi sa plenaryo ginawa, hindi raw po yan legal. Yun ho. So, ating binalikan ho mga kababayan sa mga nakaraan. Halimbawa, sampulan lang ho natin itong 9th Congress. Ito ito. Ang binalikan ko lang ho ito, kung inyo pong matatandaan yung Senate Buribong na subcommittee na pinumanuan noon ni nooy Senador Coco Pimentel noong 19th Congress ay hindi po na dumaan ng hiwalay na plenary approval para lang mabuo yung subcommittee na yon. Dahil mismo sa ilalim po ng Senate rules, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee may organize, nakalagay ho, ang linaw ho, may organize a subcommittee and designate its head. So, noong 2024, yung Blue Ribbon chairperson, si Pia Cayetano, with the concurrence of Senate leadership, itinalaga ito pong si Pimentel bilang pinuno ng Blue Ribbon Subcommittee on Philippine War on Illegal Drugs. Yun ho. So, alam nyo naman ang nangyari, di po ba? Kung inyo pong matatandaan, yung subcommittee na pinumunuan po ni nooy Senator Coco Pimentel ay ito ho,
ipapaalala ko lang ho sa inyo, at siguro sana maalala rin ho ito ni Senator Tito Soto, noong October 28, 2024, mismong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay personal po na dumalo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing. O, di ba? Talagang ang ganda. Matindi ho yung mga debate ron ho, di ba? At talagang nagkakainitan ho, pati yung mga pagtatanong noon ni Senator Rizzo Ontiveros, di ba? So, yun ho So, ang liwanag ho mga kababayan, nasa rules ho pala ng Senado na kapag subcommittee, hindi na kinakailangan ng hiwalay na approval ng plenaryo. So, mali na naman itong si Tito Soto. Mga kababayan. Akala ko ba talagang ito po eksperyensyado na. At talagang batikan na senador, di ba? Yung po ang kanyang ipinagmamalaki lagi, di ba? At parang madalas siyang sabihin na ilang beses na siya na nahalal na senador, di ba? At yun pong laging sinasabi. Kumbaga sa siya po ay veteranong mambabatas na. Pero parang nakakalimutan niya sabi niya paano mag-create ng Blue Ribbon Subcommittee na hindi sa plenary ginawa. Not legal. Ayan, panoorin niyo, basahin niyo ito. Ayan ang sabi niya. Veteranong senador. Hindi ata nabasa yung rules. Bayan, di po ba? Ang liwanag I-search nyo lang I-search nyo lang lalo na yung kay Senator Coco Pimentel. Siya po yung humawak ng subcommittee ng Blue Ribbon. Nag-imbestiga sa drugs. Umaten pa nga ho noon si dating Pangulong Duterte. So talagang parang lahat po ng pamamaraan ay ginagawa para maagaw po yung control sa mayorya dyan po sa Senado. Sige po, kayo po ano man sabi niyo rito sa ating pinag-uusapan at sabi ko ni Senator Marcoleta ay araw-araw tinatawagan ito si Jinggoy para lumipat po sa kabilang kampo. At pati ho siya ay ginawan ng kaso na plunder. At sabi nga ho ni SP Cayetano ay talagang binubuhusan sila ng puwersa at yung kamay ng batas para, di ba, gipitin yung kasalukuyang miyembro po ng mayorya. Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para kayo po inyo pong maibulalas din po inyong mga pahayag at opinion damdamin dito po sa issue ito. Sa mga bago po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at share. At siyempre yung aking Facebook, Eli Saludar, pakipollow rin po. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.